ticket ninyo na may grouping, di ba? So, the airline will board everybody according to their assigned group. So, kung may Group D, Group C, Group B, Group A. Hi! Hello, good morning! So, kapag tinawag na yung group nyo, katulad kami, tinawag kami Group C. So, go na. Kasi minsan, pag sobrang full yung flight, nagkakaubusan ng overhead bin. At nandito kami sa dulo ng plane ni May. Tada! Naka-take off na kami. Medyo na-delay lang ng bonggang-bongga yung flight namin ng mga siguro 1 hour. Ito, papakita ko sa inyo mga ganap ko in time. Tada! Princess na si Lola nyo. So, kailangan gumawa ng maraming readings. Habang may 3 hours naman na walang gagawin. Ito na muna yung gagawin ko dito. We're finally here! Isang tip. When I travel, ang lagi kong dinadala, dollars. Kasi kahit saan ako magpunta, yun yung currency na talagang globally accepted or tinatanggap. Maganda na sa airport pa lang, papalit na kayo para sigurado. Or kung may kakilala naman kayo na magpagkakatiwalaan na tour guide or meron na kayo kakilala na friends sa isang area na matutulungan kayo kung saan pwedeng magpapalit sa labas na mas maganda yung exchange rate, why not? Hindi ba? So nagtanggal na ako ng pasabog kasi isang init. So, pababa tayo sa first floor dahil nandoon ang ating service. Papunta na kami ngayon sa hotel. Kakatapos lang nung Songkran Festival nila. Ito yung festival kasi nagbabasaan sila ng tubig, ganyan. Tapos, next month, may malaking festival sila na magaganap kasi a few years ago namatay si King Bumibol, si Rama IX. So ngayon, ika-crownan nila yung anak niya na nanggaling ng Inglaterra. Ang Land of Smiles, ang Thailand. Sabi nila kasi dahil hindi sila masyadong marunong mag-English, so pag tinatanong sila ng mga turista, smile muna bago sumagot. O diba, magandang strategy naman yun. Tapos si Thailand nga, sabi nga ni Ate Grace, nahati siya sa may northern part na tomorrow i-explore natin. Merong northeastern part, and then may central, and then may south. Tapos, ang interesting dito, kasi ibang-iba yung pagkain nila doon. Though similar, pero for example daw, yung mango sticky rice dito sa Bangkok, dito, sa area na to, para siyang dessert. Pero doon, kasama siya sa meal. So, iniisip ko baka parang ano siya, sizi, yung parang yung rice ng Japanese. Yung malagkit. Yung malagkit na rice. Parang tao, di ba? Ano, magkakaiba tayo. Ngunit, pareho din. Yeah! Dito na tayo sa hotel. Check-in lang ng mabilis. And then pagkatapos nun, kain na. Maglalakad kami papunta sa other side para kumain ng lunch. Medyo super late lunch na to. Mukhang dito. Sabi ng gut feel ko dito tayo pupunta. Parang kasi Pag hindi, balik na lang ulit. Hey, we're here! Naku, it's closing, Mina. Wala na, guys. Yung aming favorite Mango Tree Resto, nag-close na. Currently at Golden Mango. At least may mango ba? Ang sarap ng chicken nila. Parang manamis-namis siya. Napaka-crispy. Sobrang malasa, no? And ito try pa lang namin yung pad thai. So, kain muna kami, guys. Ready na kami for dinner tonight. Hello! Hi! Yan.
Yung pier, hindi kalayuan mula dito sa hotel. Ay! Ang dilim na, guys! So, dito tayo. So, kumain na tayo sa Vanessa del Bianco. Okay, madilim guys. Mamaya na tayo mag-chikahan. Bye! So, andito na kami ngayon sa River City, Bangkok. Go to Zaytawid. Ayan, ang daming mga ihaw-ihaw dito. Tapos yung longganisa nila may laman na sotanghon sa loob. Murang-mura lang. Merong benta-bentang sugarcane juice. Freshly pressed yan. So, mangyayari, sasakay tayo ng parang dao nila. Parang traditional na boat na mag-iikot sa atin dito sa Bangkok. Maraming turista. Okay. Tara tayo. So, habang nag-iintay kayo ng cruise ninyo, ayan, pwede kayong mamili, mag-ikot-ikot. Yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Itong hikaw na ito pag ginamit mo, makakatulong ka sa kapwa-tao mo dahil pwede mo silang Mas ng salamin. Kita isang dalagang Pilipina, yeah. Here's our boat! Tada! Apsara dinner boat. This used to be a rice barge that they turned into this. O, diba? Gagawin natin, babaybayin natin ang Chao Phraya River. And then, makikita natin sa kaliwat kanan may iba't ibang mga templo at iba't ibang mga attractions. Kasama na rin dito yung bridge ng Rama. Our appetizer. The main course. Pwede kayong mag-request kung anong gusto ninyo. If may mga food restrictions kayo, you can tell them beforehand. And ipe-prepare nila kung ano yung ibig ninyong kainin. Siyempre, para sa kanila, gusto nila na happy ang kanilang customers. Mango sticky rice. I'm super excited to eat it. Yay! Kakatapos lang ng aming dinner. Nakabalik na ulit kami sa pier and ihahatid na kami pabalik sa hotel para magpahinga na kasi maaga yung flight namin tomorrow papuntang Chiang Mai. Nasa Lan Luang Street tayo ngayon sa kanilang fruit market dahil sila mother ay nag-crave. Pero tignan nyo naman kung ano yung mga natagpuan namin dito. Oh, di ba? Ang laki ng mangga. Halos kasing laki ng mukha ko. At tulis! Tulis ang mangga. Hi! Good morning! Welcome sa bahay ko. Alika mo sa ko. Ito pa alis ko na nagpupunta kami ng ibang bansa. Magbabakasyon ng family. So, ayan na. Prepare na ng mga tauhan, yung mga kakailanganin. Wow! Alika mo sa dito sa sala. Ay, ang ganda naman ang bahay. Family, dumaras mo kayo sa private jet. Alam mo makinig sa kapiano ko? Halika, ayun ba ang papiano mo? So, inayos na nila. Ilan ang bedrooms nyo? Ay, more than 100 yung bedrooms namin eh. Saka yun nga kailangan kasi kasuhin yung mga staff ko dito sa baba. Pati yung paglilinis, may housekeeping kami dito. Yan sila, busy sila. Good morning sa inyo. Good morning. Oh, di ba? Kilala nila ako. Ayan. So, kasi bakit namin may elevator? Dito, mamili na kayo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dito. Tapos may 6 din sa kabila. Pero hindi na natin papakita kasi iniintay na tayo ng private jet. Hindi ka na. Nandito na yung sasakyan. Kasi inaasan nila yung mga gamit. Nagmamabuli kasi dahil short trip lang to. Ito yung rest house namin dito sa Thailand. Papakililot na yan yung mga gamit. Sige, kompleto na ba? O, ito yung aming mayordoma. Si Grace. Ayan. Masaya naman siya sa trabaho. Buhat daw niya yung lunchbox mo. Sige, mamaya na lang ulit sa airport. Papakita ko naman sa inyo yung airplane namin. Bye! Good morning! Nasa airport
na kami, domestic airport, pero still international pa rin. But domestic yung flight namin going to Chiang Mai. Merong bubble milk tea, tsaka merong bubble Thai milk. Pero parang mas gusto ko i-try yung masarap yung bubble Thai milk. So, ita-try ko siya dito. Ito na ang ating na-order na bubble Thai milk tea. Sarap! Hindi ko nagkamali ng order. Ito na ang bus, ang transfer papuntang. I just want to make sure I'm boarding the right bus. Ay! Oh no! Nahihuli kami kina family. Nandun sila sa kabilang bus. Pero makikita na lang kami sa loob. Diba guys? Tapos na kami dahil mga Pilipino dito sa Bangkok. Tapos papunta rin sila ng Chiang Mai. Tama ba? Siyempre, introduce ko natin si Madam Rachel and Maverick. Ayan. Mga kababayan natin sila. Pero sa Australia naman sila. Lumaki. Ay, pop natin. Pero, boss kasi. I'm so starstruck. I'm sorry if I was like, oh my gosh, that's dirty. Thank you po. Enjoy your vacation. Philippines! Sulit kayo sa atin. Grabe. Ganito talaga sa airplane. Ito na ba? Grabe kasi alam mo, kasi mas malapit sa clouds. Kaya ganun. Welcome to Chiang Mai! Ang mangyayari, Zay, susunduin tayo ng ating tour guide. Sa laki na Thailand, may time difference. Hello! Good morning! Yay! Hello, Mick! Hello. Today we have a long journey to Chiang Rai. So we explore the major sites in Chiang Rai. So nakakuha tayo ng mga facts about Thailand. Ang Thailand pala is composed of 76 provinces and 67 million people. At saka nga pala si Zay, alam mo ba, di ba, na yung largest percentage ng GDP ng Thailand nanggagaling sa kanilang tourism. Kaya ang ganda talaga yung airport nila, di ba? Mapa domestic, mapa international, ang ganda. Chiang Mai pala is part of the Lana Kingdom. So, independent siya from 13th to 16th century. And meron silang sarili nilang pagkain, meron silang sarili nilang dialect. O, tapos ang ibig sabihin pala ng Chiang Mai is new city. Chiang means city. And then Mai means new, right? And then, yung Chiang Rai naman, it's a city built by the king. Si Rai. Oo, yun. The Chiang Rai. O, diba? Ang ganda. We learn something new every day. Tapos namin bumiyahe ng 1.5 oras. Nakikita nyo sa likod ko, ayan, parang geyser nila dyan. Umuusok yung tubig. Pinakamalaking hot spring, and this is the highest hot spring here in Thailand. It's called Meitachan Hot Spring. Yung area na to, volcanic area, and maaamoy mo yung sulfur na nanggagaling doon sa hot spring. Sa init ng tubig sa hot spring, nakikita nyo po, nagluluto sila ng quail eggs. Hello! So, bumili ngayon kami ng itlog na pugo mula kay ate na niluto ang itlog na to doon sa nakita nating hot spring. So, yung mga ganitong pugo, nasa 20 baht lang siya. Pero meron din silang mga chicken eggs na nagpe-presyo sa 25 baht. Ano kayang lasa ng egg na niluto sa hot spring? Diba? In fairness, Sarap, no? Hindi kailangan ng asin. Sarap ng itlog dito, Okay. Bongga! Ang sarap ng quail egg. Isa pang fact dito
dito sa Chiang Mai, nag-grow sila dito ng coffee. Ayan, ang tawag dito ay Coffee City. Tapos ngayon, papunta na tayo sa White Temple. Ang sabi ni Mick sa atin, nasa buong Thailand, meron silang 41,000 temples. Ganyang karami. And 95% of Thais practice Buddhism. Kaya naman, if they could go to a temple and be a monk, you know, once in their life, dapat mangyari. Oo. At saka, allowed sila. It's up to them kung gaano pala nila katagal gustong maging monk. Diyan ako nagulat. I Oo, thought kung it gusto mo was 2 weeks. Hindi siya parang pumasok ka ng kumbento at Yes. nagmadre ka na It's a parang service it's a forever. lifetime commitment. Ito pala, kunyari, kung gusto mo 2 weeks lang, 10 days lang, it's up to you. Gusto mo mag-asawa ka, why not? Tapos ang buhay pala ni Buddha, no? Dati siyang prinsipe, nakatira sa palasyo, lahat ng good things sa life meron siya. but he's never satisfied, never content. Yun. Kaya parang he went into parang, a search. Siguro naghahanap siya ng ng answers to maybe also the suffering that he saw outside of the comforts of his palace, hindi ba? So, ayun. Kaya naging naging enlightened siya. The enlightened one, yun pala yung sabihin ng Buddha. Si Siddhartha Gautama Buddha. Ginawa niya to nung 1996 pa, guys. Hanggang ngayon, hindi pa siya tapos. Lumilevel siya sa parang Sagrada Familia sa Barcelona na ilang daang taon na hindi pa rin tapos. Chalim Chai, yun yung artist ng White Temple. Ang vision dito ng artist is to be the most beautiful Buddhist temple in the world. And he has already spent about $35 million dito sa paggawa ng templo na yan. At saka, guys, mind you pera niya yun. Yes. Out of his own pocket. Ito talaga, puting-puti yung temple. Tapos maraming mirror. It's a representation of the character of Buddha. Yung mirror na ginamit all around the temple represents his wisdom. Guys, ipapakita ko sa inyo ngayon yung way kung paano sinusuportahan ng mga tao yung pag-build ng temple. So, ito yung mga tinatawag na metal leaf. Pwede nyo isulat yung pangalan ninyo. That is only for 30 baht. Hindi pwedeng makumpleto ang araw na to nang hindi tayo kumakain ng mango sticky rice. Ito yung mga hindi pwedeng ma-miss kapag pupunta kayo ng Thailand. Yang pad thai, tom yum kung talagang matapang kayo sa anghang, mango sticky rice, at syempre ang Thai tea. Yan. Napakatamis ng mangga. Ngayon, nandito naman tayo sa Black House. Ano siya? Art space siya dito sa Chiang Rai. Privately owned siya. Tapos yung owner, yung ginawa niya, yung mga collection pieces niya, at kung mga ano-ano pa, ayan, ginawa niyang museum. Ginawa niyang pang showcase. Ito yung bakuran ng bahay ko. Nakukonsume ako kasi hindi naglinis ang mga tauhan. Tingnan nyo, nagkalat na naman ng mga tuyong dahon. Tapos, ito may mga bisita, hindi man lang sinabi sa akin na maraming darating. Paano ba yan? Ipapatawag ko na lang sa guard! Guard! Saan kayo? Dito ba? Diretso kayo dito? Dito yata. Dito si Zay. Si Zay. Dito tayo. Dito pala ang pamilya. Nandito, naglipat sa bakuran. Tinitignan kung ilang bahay, kung kumpleto pa. Wala ang andyan pa ang oso. Ito yung nakuha namin sa Sweden. Nagpunta kami Latera. Nagpunta kami sa Europa. Sabay-sabay nagbakasyon ng mga sa bahay. Kaya yan, hindi na-control ang pagdating ng mga bisita. Hindi nabanggit sa akin na darating sila. Hindi na guest list. Hindi na guest list. Kaya nagulat ako. Magsilayas na kayo. Tapos na yung pamamahay ko. Maglilinis na kami. Hindi na ako naiintindihan. We are
the Blue Temple. Ito na yung last stop namin for today. This used to be a normal temple. The Yes, color, yes. until the renovation happened in 2005, wherein the villagers decided to color the temple blue. Yung nag-head ng renovation, sobrang na-inspire siya doon sa ginawa sa White Temple. So they decided kung may White Temple, bakit hindi sila magkaroon ng Blue Temple dito? And in the head of the Buddha, there's an ash. An ash Ash. of the actual Buddha. Nakakita ako ng shop dito na maliit. So bibili ako 40 baht, ng 40 baht. coconut juice for 40 baht. Ganyan nila siya gawin. Coconut juice na binabagyan sa malamig na tubig. Ayun, oh. Tapos na ito-try na natin kung masarap at matamis tong coconut juice. Super tamis. Tsaka perfect talaga siya sa hot weather. Tada! Tsaka ang cute ng presentation, di ba? Oh, guys. Ngayon, pagkatapos ko maubos yung juice, pinakayod ko naman yung coconut meat. Tapos yun naman yung papapakin ko ngayon. Ayan. Natapos na yung tour natin for today. Alas 6 na ng gabi, pero mataas pa rin ang araw. Yun naman, palubog na rin naman siya. 3 oras from Chiang Rai, pabalik ng Chiang Mai, kung saan kami naka-check-in. Bye! Bukas ulit! Magandang umaga! Second day namin dito sa Chiang Mai. Ngayon ay pupunta kami sa Elephant Jungle Sanctuary sa south of Chiang Mai siya. Sasakay na tayo sa mini truck papunta sa Elephant Sanctuary. Ngayon malalaman natin mamaya some important facts about elephants, Asian elephants, kasi iba sila sa African elephants. Siyempre sa itsura pa lang, sa laki ng tenga, sa kulay. Ay, ano ba ito? Ay! So yun nga, pati sa mga toss, ganyan. And according kay Mick kanina, na mas friendly daw ang Asian elephants compared to the African ones. So naglalakad tayo ngayon papunta sa Elephant Sanctuary. So medyo pababa, nanggaling tayo sa taas. So medyo matarik ang ating inakyat. We're here. Great. They provide us with this outfit for the day. Nice, diba? Briefing na ngayon kung ano kailangan gawin. Mga do's and don'ts. Gagawin namin ngayon, kukuha kami ng mga saging para pumunta sa amin ang mga elepante. Momo, ano ba yan? Wait lang. Bon. Yan, okay, go! Yung banana, parang dessert lang sa kanila. So now, they're being given corn stalk. So yun talaga yung main parang food nila. Sobrang fun nung day namin with the elephant. So after nung mud spa, pinaliguan namin sila sa river. Gestational period, 22 months. So pag nagbuntis sila, halos 2 years. And then, 2 hours after birth, ang baby elephant, kayang-kaya niya nang maglakad. But it will suckle sa mother niya for about 2.5 years. Wala pa siyang solid food na kakainin. So, dependent siya sa milk. Ang lifespan nila, kapareho din nating mga humans. So, umaabot sila ng 70 to 80 years old. During the early days, or the early times, ginagamit nila yung mga elephant para magbuhat ng mga troso. Kasi isa sa mga pangunahin na trabaho dito ng mga tao was logging. And then, nung 1989, nung inabolish nila yung pagtotroso, ayun naman, nawalan ng mga, sabi nating employment ang mga elepante. So, ginamit sila sa bilang mga kumbaga tourist attraction. Ang naging problema lang nun, hindi talaga naaalagaan yung mga elepante. Yun. So, nagkaroon ng mga elephant sanctuary kung saan
inililigtas sila at mas naaalagaan sila ng mabuti. Nandito tayo ngayon sa Wat Wai Sutrep. It's temple, the oldest temple in Chiang Mai, built in the 14th century. Hindi ka daw nakapunta ng Chiang Mai kung hindi mo nag-visit yung temple na to. Wat means temple, Wai means mountain, and Sutrep yung pangalan nung mountain. So, yun yung ibig sabihin. Last stop namin for the day sa Old Chiang Mai Cultural Center. So today, makakanood kami ng cultural show at hindi lang yun, makakatry kami ng authentic Lana cuisine. Pasok na tayo sa loob. Guys, hindi nyo dapat ma-miss out kapag nandito kayo sa Chiang Mai. Kami ngayon sa lapag kasi ganito talaga sila kumain. Tapos yung narinig yung background music, yan yung Chiang Mai music, yung traditional na music nila. This is their sticky rice. Hindi siya ngayon katerno ng mango, hindi siya dessert. So according to Mick, mas preferred ng Lana people ang sticky rice kasi mas maraming starch. So it will provide us with them with more energy because they're hardworking people daw. Okay, this is traditional Lana cuisine, deep fried banana. Okay, there's fried chicken. This is sweet, crispy noodles. Okay. Red chili paste. Gulay, syempre, and chicharon. Ayan, nakikita niyo sa likod yung kanilang traditional dance. Did you try the rice? Yung mga cultural dancers, nag-i-invite sila ng mga tao to dance with them. Dito sa night market ng Chiang Mai, lahat mahanap ninyo from watches, to bags, clothes, even yung soap carving. Meron sila mga statue or mementos ni Buddha. Meron din sila mga damit at kung ano-ano pa. Pabalik na kami ngayon ng Bangkok. I just want to say thank you so much for joining us sa aming Chiang Mai, Chiang Rai trip. I hope na marami kayong natutunan and sana nag-enjoy kayo and sana feeling ninyo na nakarating na rin kayo sa places na napuntahan namin. Ayan, ang aking family, nagbababay na sila. Thank you. And don't forget to subscribe, press like, and click the notification button. Thank you very much. Tell your friends about Jody Santa Maria PH. Bye everybody. Mwah.